Sinita sa pagdinig sa Senado ang mga Transport Network Company dahil sa iba't ibang reklamo ng mga pasahero tulad ng pahirapang pag-book at madalas na pagkansela ng mga driver. Nakatutok si Mav Gonzales. Dapat ipambibili mo na lang ng food. Dapat may impose yung government na hanggang kung magkano lang yung maximum fare. Napakamahal na ng pamasahe, pahirapan pa mag-book. Ilan lang ito sa mga reklamo ng maraming pasahero lalo ngayong holiday season na sinita sa mga transport network company sa pagdinig ng Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Inireklamo rin ang madalas na pagkansela ng drivers. Pag ang customer ay nag-cancel ng 3 beses na suspende, yung po sa driver ba, ano po ang kanilang sanction in case do they have the similar consequence just in case sila po ang mag-cancel? Graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform, pagbaban po sa platform, or minsan or kadalasan po lalo na po kapag kailangan may habit of the driver for collective measures, sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office. Pag motorcycle taxis, madalas din daw nagpapatay ng app pag rush hour. Sabi ng isang consumer group, naranasan niya na nagkokolorum pala ang ilang rider at inalok siya na sumakay pero hindi sa app ang booking. Hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Ang Angkas, meron daw fraud detection system para matukoy yung mga rider na nagbubukas patay ng app. Na-check po natin yung meron na po tayong mga na-ban based on that. Isa pang sinita ang pahirapang pag-book kapag discounted passenger gaya ng PWD, senior citizen o estudyante. Very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? In-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam kung anong buwan po yun. Ang nagsushoulder po, ang mga drivers na po ngayon. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. May mga umaabuso pa umano sa discount. Yung mga estudyante, gagaling sa club, papakita yung ID o kaya magpapadiscount. Yung iba po naman, ginagamit yung ID, hindi naman po sila sasakay. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Paliwanag ng Grab, sinusunod lang nila ang Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Giit ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Sa issue naman ng surge sa pamasahe, sabi ng Grab, napupunta sa drivers ang 80% ng dagdag pasahe kapag traffic, maulan at magpapasko. Nagbibigay rin sila ng dagdag na insentibo sa drivers na kinukuha sa price surge. Kaya tutol ang mga drivers sa panukalang tanggalin ito. Ang hinihiling po sana namin, kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinaing lang po namin sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Nagsumiti na ng counter affidavit ang aktor na si Archie Alemanya. Laman ito ang pagtanggi sa inihaing reklamo ni Rita Daniela. Nakatutok si Oscar Oida, exclusive. Pinanumpaan kaninang umaga ng aktor na si Archie Alemanya sa Bacoor Hall of Justice ang kanyang counter affidavit sa reklamong acts of lasciviousness na ifinail sa kanya ng aktres na si Rita Daniela. Ang isinumiting counter affidavit ay bahagi ng isinasagawang preliminary investigation ng piskalya sa reklamo. Kasama ni Archie ang abogado niyang si Attorney Amir Muksan. Sinubukan namin silang kunan ng payag pero tumanggi na silang magkomento.
Nang tanungin namin ng piskal, hindi na nito dinetalye ang nilalaman ng affidavit ni Alemanya, bagamat karamihan daw dito ay naglalaman ng pagtanggi sa mga paratang ni Rita. Naroon kanina ang abogado ni Rita na si Attorney Mary Glenn Abraham Garduque. Ayon kay Attorney Garduque, hanggat maaari, iniiwasan daw nilang magkita sina Rita at Archie. Because of the trauma that the victims of these crimes, well, of course, alleged victims of these crimes, is undergoing psychologically. So, as her counsel, I also have to protect her mental health. The counsel of Archie is amenable to that. Nang kumustay namin si Rita sa kanyang abogado. Actually, as of this date, even up to now, she's not okay. Sa December 17, nakatakda namang magsumite si Rita ng kanyang sagot sa counter affidavit ni Archie. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kanya-kanyang palag ang mga sinitang sagabal sa kalsada ng mga tauhan ng MMDA ngayong araw. Ang isa, may tinimaan pang traffic enforcer nang subukang tumakas habang hinahatak ang kanyang sasakyan. At mula sa EDSA Pasay, nakatutok live si Dano Timpungko. Dano. Nako Vicky, traffic update muna tayo. Kung narito kayo dito sa aming pwesto sa EDSA Pasay northbound, bukod sa grocery at pangregalo, sana nakapamili rin kayo ng napakaraming pasensya dahil tukod na to dire-diretso hanggang lagpas North EDSA. At ito na nga, ang tangka ng MMDA na maibsan yung mga ganitong klaseng kalalang traffic yung mga clearing operations. Lalo na sa mga bangketa kung saan nakaharang at nakabara yung mga nakaparadang sasakyan. Sir, license mo sa'yo, sir! Hahatakin na dapat ng MMDA ang sasakyang ito ng biglang. Sigurado? Ang driver ng sasakyan sinubukan daw tumakas. Hindi yung totoo, nakita mo o hindi? Hindi mo nakita kinakabit ka, inaangklahan ka? Nakita niya siya sa'yo. Di ba lang, nakita mo may enforcer dapat nagtanong ka muna ng mga. Dapat hininto mo, hindi yung itatakbo mo. Ilang tao natin tinamaan? Sila nakita ko tumatakbo, silang dalawa na yun. Si Ricky sir, ito lang, kaya lang, tinamaan ko sa pito. Oo, kasi pinoksan niya agad, sumakay agad kasi. Traffic violation, gaganunin mo yung mga enforcer? Disgrasya ka sir. Pasensya na po. Kasi nagano lang po kasi natakot po ako mga wrecker eh. Natakot? Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-wrecker? Po kami doon na nakakahinto eh. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Oh, alam mo naman palang bawal, ba't kayo pumaparada doon? We are already towing the car. Sumakay po yung driver at agad-agad pong pinaandar ang sasakyan. Tinamaan po siya sa may dibdib. Unattended talaga dapat ang kanyang violation. So ngayon, dahil po sa ginawa niyang pagtakbo at muntik pong hagipin ang ating enforcer ng 2 beses, definitely reckless driving po ito. Magkakaroon po siya ng penalty na isa-seminar po siya because of the reckless manner of what he did. Isa lang ang driver na yan sa mga nasita sa sidewalk clearing operations ngayong araw ng MMDA sa Parañaque. Pero kanya-kanyang palag ang mga nasita. Sa kahabaan ng Doña Soledad halimbawa, sinita ng MMDA lahat ng mga sasakyan nakaparada sa parking space na ito na kinain na ang bangketa. Opo, pero kasi nakaharap po tayo sa bangketa. Pag walang driver, matataw po yan. Lumabas ang driver sa pickup na ito pero tumangging alisin ang sasakyan. Sir, di ko na alam na bawal na sir. Hindi, nasa Lagpas 5 minuto, inangklahan na ang sasakyan at kalagitnaan ng pagto, saka dumating ang nagpakilalang amo ng driver. Kung sino ang driver na nag-present ng license, pangalan niya matitikitan. Hindi natin pwedeng tikitan ng company. Nagkainitan naman sa ospital na ito sa pagto sa isang AUV. Giit kasi ng mga motorista at mga sakay nito, pinayagan daw sila ng mga gwardya na pumarada sa harap. Ako naka-duty rin sa parking dito. Wala akong... Hindi kita nakausap, sir. Totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kanina po nagpaalam kami. Wala kayong inano, sir. Wala. Hindi kita nakita. Anong hindi nakita? Hindi kita nakita, sir. Nakita mo ko? Opo. Kayo naka-duty dito kanina. Hindi ako yung sinabihan niyo, sir. Sa dami ng laway na nasayang, tino pa rin ang sasakyan. Ang mga ganitong clearing operations, pinaigting ngayon ng MMDA para mapaluwag ang mga kalsada ngayong Christmas rush. Tinututukan din ang mall areas. Nagdagdag ng enforcers doon para magmando ng trapiko.
Bawal din muna ang roadworks mula November 18 hanggang December 25, liban lang sa road repairs ng DPWH at major infrastructure projects ng pamahalaan. At Vicky, dahil siguradong marami sa atin at sa ating mga kababayan ang nasa labas at nasa kalsada pa rin, update lang po, magkabilang bahagi na ng EDSA, ken northbound man yan o southbound man yan, mula rito sa Pasay hanggang lagpas North EDSA, Balintawak, Muñoz. Konting ginhawa na lang ng konti sa monumento, pero yung ibang bahagi, lahat ng ibang bahagi, gapang po namumula sa bigat ng daloy ng trapiko. Kung kayo ay pasahero, manood muna kayo ng 24 oras o magpahinga muna kayo. Kung kayo ay nagmamaneho, maghanap muna kayo ng malilibangan o makakausap kaysa uminit ang ulo ninyo dahil hanggang mamaya pa tayo dito sa kalsada. Vicky. Magandang advice mo. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Mahigit 10,000 taga Negros Occidental na ang lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Nag-iwan pa yan ng makapal na abo sa iba't ibang bahagi ng Visayas, kaya may mga residente pang nakaranas ng paninikip ng dibdib. At mula sa La Carlota City sa Negros Occidental, nakatutok live si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen. Vicky, kahit nadadagdagan pa ang mga evacuees dito sa evacuation center sa La Carlota City, ay may ilang residente pa rin malapit sa bulkan na hindi lumikas at piniling manatili sa kanilang mga tahanan. Mula sa Himpapawid, kita kung paanong tinakluban ng makapal na abo ang malaking bahagi ng Barangay Maaw at Ilihan sa Bago City, Negros Occidental. Tila nawala ang kulay ng paligid, maski ang mga luntiang puno sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Ang kalsada, puno rin ng alikabok. Grabe, ang yakop guys. Di mo na makita ang dalan. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang pangunahing kalsada sa La Carlota City, Negros Occidental. Pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang mga kalsada sa Barangay Araal na pinaka-apektado. Unang nagsagawa ng flushing operations ang mga taga-DPWH. Nakalanghap naman ang mga residente ng amoy ng asupre. Kaya ang 60 anyos sa si Lola Corazon nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Amon gani nga wala kami gagwa kay hindi gani magwanta. Kay duga sabat bala sa dughan mo, gasakit ako ni kud. Buwas gani mama dulog kami. Namroblema ang pamilya ng Gote dahil apektado rin ang ilan nilang kalabaw dahil sa naranasang ashfall. Luya kay amon ning natabo, ti waykid kami mimo. Ti ulat mga misang kung saan na kami ka-recover. Sa bayan ng La Castellana, umabot sa mahigit 7,000 residente ang inilikas at pansamantalang nananatili sa 10 evacuation centers. Sa kabila ng isinagawang evacuation, may ilang residenteng piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ma'am, kapanilag man kami magkay kung ang inkaso kung ang bulkan magsigi gidya ma'am masakay man kami sa amon gamay nga salakyan nga kiri. Salig lang gi kuya ma'am. Si Christy, piniling manatili sa trabaho sa taniman ng tubo. Ate, man ka na alang-alang na ni na ninamon bi ma'am. Na kontak nang bala namon na tiga dali man ang tagiya. Tukol baan man kami katinta nagamuna bingkan laon mo. Uri di lang yapon. Sa datos ng Negros Occidental PDRRMO, mahigit 10,000 individual na ang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Vicky, mga kapuso, nagpapasalamat naman ang mga residente dito sa La Carlota City na kahit papaano ay humupa na ang aktibidad ng bulkan ngayong araw. Dasal ng mga ito na sana naman ay tuloy-tuloy na ito upang makabalik na sa kanilang mga tahanan. Yan muna ang latest mula dito sa La Carlota City. Balik sa inyo dyan, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ngayong nalalapit na ang kabi-kabilang selebrasyon at handaan, ika nga nila maging responsable sa pag-inom ng alak. Sa Antipolo, may 2 insidente ng pananaga kung saan isa ang nasawi dahil lang sa nagkapikunan sa Christmas party. Nakatutok si Ian Cruz. Hala, puro dugo dito. Ganyan karaming dugo ang dinatnan ng mag-anak na ito sa bahay na yan sa barangay Bagong Nayon, Antipolo. Tila may hinahanap pa sila sa loob hanggang sa... Saan natin nahanapin dito? Ayun. Tumambad na sa kanila ang tinagang kamay ng 17 anyos nilang kaanak.
Nangyari ang pananaga sa biktima alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Ayon sa mga pulis, magkasamang umuwi noon ang biktima at suspect galing sa Christmas party. Nagkaroon ng pagtatalo, nauwi sa hindi maganda, nataga nung suspect yung biktima. May tama rin na saksak. Dead on arrival sa ospital ang biktimang tinaga rin sa ulo, dibdib at likod. Bago tuloy yung madala sa ospital, nakausap nung nanay yung kanyang anak. Then ay narrate niya yung pangyayari na kung sinong gumawa sa kanya, kung sinong nanaga. Yung kamag-anak naman nung suspect natin ay voluntaryong isinuko yung suspect sa barangay. Na-recover sa likod ng bahay ang ginamit na itak, habang ang suspect hawak na ng Antipolo City Police at naharap sa reklamong murder. Paliwanag niya. Natutulog po kasi ko, bigla po hinampas ako ng kahoy. Tapos binantaan pa ako ng sasaksakan niya daw ako papatayin. Pero taliwas ito sa kwento ng kaanak ng biktima. Nagsimula daw ito sa asaran. Lasing din daw sila noon. Sabi nung biktima daw, pabiro, tagain kita dyan eh. Di nag-isip yung suspect po na baka totohanin, kaya inunahan niya na. Tuldak! Wag! Nabulabog ang mga taga-sitio San Jose, Barangay San Jose, dahil sa pagtatalo ng dalawang lalaking ito. Umalis ka dyan! Kapwa sila may hawak na itak habang tila nagpapatintero sa isang motorsiklo. Maya-maya, natagana ang kanang pisngi ng 39 anyos na biktimang si Rodel Zonyo. Agad siyang dinala sa ospital. Mabilis namang tumakas ang suspect na si Fresardo Verano alias Tuldik, na batay sa investigasyon ay nakainuman ng biktima. Nawala yung wallet niya po. Ako yung pinagbibintiangan niya. Panagutan nila. Yung ginawa nila sa akin. Patuloy na pinaghahanap si Verano na sasampahan ng reklamong frustrated homicide ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso, magpapatawa, magpapaiyak, mananakot. At higit sa lahat, magbibigay ng inspirasyon ngayong Kapaskuhan ang mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival. Isa-isa nating kilalanin ang mga pelikulang yan sa chika ni Lars Santiago. Alam ko may tinatago ka. Excited na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid sa kanilang pinagbibidahang MMFF entry na Green Bones. Pati na si Sofia Pablo na kasama sa pelikula. Gusto nang makahalubilo ang mga moviegoer sa mismong opening day pa lang. Mag-iikot po kami ng mga sinihan. Kung kailangan magbenta ng ticket, makikita nyo kami, abangan nyo kami sa mga ticket booth, susurpresahin namin kayo. Kasama ka? Yes po, syempre. Hi viewers, welcome to Strange Frequencies. Sa pelikulang Strange Frequencies, Taiwan Hospital Killer, makakasama ni Kapuso star Rob Gomez, si Enrique Hill at maraming iba pa. Tutukman sa kanyang MMFF entry, umaasa si Rob sa muling reunion nila ng anak na si Amelia. Magugunit ang nabalot ng intriga at eskandalo ang paghihiwalay ni na Rob at ang ina ng kanyang anak. Humantong na sa korte ang paghingi ni Rob ng legal visitation rights sa anak. We're still on court. Trials muna. Pinaglalaban natin ang oras natin. Sana po matulungan tayo ng Diyos. Mapabilis ang desisyon ng mga isip ng mga tao. As soon as possible, before Christmas, sana. Nanakot naman ang espantaho sa press conference nito sa pangunguna nina Judy-Ann Santos, Lorna Tolentino, Eugene Domingo, Chanda Romero at Janice de Belen. No hard feelings daw na hindi natuloy na makasama ni Judy-Ann sa pelikulang ito si Miss Vilma Santos. Kapwa isinumite sa MMFF 50 script submissions ang dalawa sanang pelikula ni Vilma, ang Uninvited at Espantaho.
Pero ang uninvited ang pumasa sa first 5 matapos magpaalam sa team ng Espantaho. Ang uninvited na ang ginawa ni Velma. Naniniwala din naman ako nung sinabi ni Ate Vina, there'd be another project that's really meant for us. And I'm holding on to that. Kumbaga, naniniwala ako na may isa magiging magandang proyekto na talagang meant para sa amin. Walang himala! Mula sa pelikula noong 80s, naging stage play. At ngayon, isa ng musical film ang Isang Himala. Bida rito, si Kapuso Prime Singer Aisel Santos, nagagampanan ang papel ni Elsa. Kasama ang iba't ibang hinahangaang stage and musical artists kagaya ni Bituin Escalante. Mas madaling magkwento ng pakanta para sa akin, pero hindi nangangahulugan na madali itong gawin dahil ito'y isang obra na classic pa noong 1980s by Sir Ricky Lee. And although we've staged it back in 2018, 2019 as a musical, now na ginawa itong pelikula, ibang medium po. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.